Hi guys! Good morning! So ito na nga. What can we say about the government right now? Maliban sa kabilaang nakawan na ginagawa ng mga kawatan sa Pilipinas. At since hindi naman ito nababalita dahil ang mainstream media ay nabusalan na din, so tayo na lang ang magbabalita sa ating mga kababayan, sa mga OFWs, sa mga walang kakayahan na malaman ang totoong nangyayari sa Pilipinas. So ito nga, napakarami nilang kalokohang ginagawa lately at isa na nga dyan yung zero budget sa PhilHealth at yung madami pa pala silang mga binawasan na mga budget, and kasama na din dyan yung DepEd at kung ano-ano pa. Ang dami nilang ginagawa ngayon na labag na sa batas at sa Constitution, pero ginagawa pa rin nila kasi nga wala tayong presidente ngayon eh. Meron lang tayong vice presidente, pero wala tayong presidente ngayon. Wala tayong President of the Philippines right now. Kasi ang totoong namamahala ng Pilipinas ay si Vice President lang. Kasi, pansinin nyo, wala siyang nagagawa. Wala siyang masay. Kasi, naging palamuti lang siya dyan. Alam nyo ba yung palamuti? Parang naging flower base lang siya na nakalagay lang sa lamesa na walang function. Wala siyang silbi. That's the right term. So, kailangan lang talaga magsalita ng taong bayan about that, and mas maganda siguro kung magsasalita ang lahat sa kalsada. At inaantay natin ang pagtulong at pagrally ng mga kapatid natin sa INC para sa pagtutol sa impeachment ni VP Sara Inday, and also I'm pretty sure na isasama na rin siguro nila dyan yung mga lantarang nakawan ngayon sa gobyerno, sa budget ng Pilipinas. Makakasama na yan dyan sa isa sa pag-uusapan nila na ipaglalaban nila. Anyways, just keep watching all the vloggers kasi sila lang yung totoong nagmamalasakit sa bayan. Dahil wag nyo nang asahan yung mainstream media, hindi nila ibabalita kung ano yung nararapat nilang ibalita. At paulit-ulit na yung parang nagkakaroon na tayo ng martial law right now eh. Meron na tayong diktador na mga pulpul na nasa politiko eh. Dahil kahit mga illegal na at hindi nakarapat dapat ginagawa nila. So maging maingat tayo sa kung sino yung susunod na iuupo natin dyan sa gobyerno. Especially sa 2025 na midterm election. So yeah, maging matalino tayo. Okay? So, wag tayong magpapagamit sa mga nasa kapangyarihan ngayon na wala nang ginawa kundi ang pahirapan ang mga Pilipino. Nakita nyo naman ang kahirapan ngayon at ang pagtaas ng bilihin, na ang ang solusyon dyan is yung AKAP. So bibigyan daw nila yung mga middle class dahil sa mga naapektuhan ng inflation. So dyan mo malalaman kung gaano kabobobo yung mga tao dyan. Kasi kung inflation pala ang problema, bakit hindi solusyonan yon sa pagdagdag ng mga trabaho, 'di ba? Pagpapababa ng mga bilihin. Kasi temporary lang yung ayuda eh. Bakit monthly ba yan? Monthly ba natatanggap yung ayuda? Monthly ka ba makakatanggap ng 15,000-20,000 pesos kung yan ang nilalaman ng ayuda nila? Monthly ba yon? Hindi naman, di ba? It's just a temporary help. Dapat ang ginagawa ng gobyerno is magtayo sila ng pwedeng pagkakapirahan ng mga tao. Gumawa sila ng paraan kung paano papalawigin ang ating mga jobs, you know? Ang daming walang trabaho ngayon sa Pilipinas, kaya halos lahat ng mga Pilipino ay lumalabas na lang ng Pilipinas para makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi wala silang maasahan dyan sa Pilipinas. Yun dapat ang sinusolusyonan ngayon ng gobyerno. Kaso nga, bangag ang gobyerno ngayon eh. Walang isip, walang utak.
Walang sense of walang sense of pagpapahalaga sa mga tao, sa Kapilipinuhan. Wala talaga. Ang iniintindi lang nila yung mga bulsa nila, kung paano sila makakanakaw. Yun lang ang iniintindi nila ngayon. So yeah. So yun ang dapat nating solusyonan, na sana ay magawa, pero I doubt sobrang lubog na ngayon ng Pilipinas, at ang pwede lang na makapagpabago niyan is yung boses ng taong bayan. Kapag lahat kayo ay lumabas at ihayag nyo sa kalsada ang inyong pagdisgusto, ang inyong pagkondena sa lahat na nangyayari ngayon na nakawan dyan sa Pilipinas. I think this is the worst administration na nakita ko in my life. Like noon, naririnig ko na yung Marcos noon na masasama daw sila But I was young by then. So ngayon, akala ko yung junior na Marcos is mariredeem niya yung hindi magandang ginawa ng tatay niya. Pero parang naging mas worse pa yata siya. Talagang minana niya yung ginawa ng tatay niya. So, yun ang masaklap, na nagtiwala ang taong bayan dahil akala natin nabutol nga tayo, 'di ba? Kasi sinuportahan natin si VP Sara, na sinuportahan niya si Junior, si The Junior. Hindi naman natin alam na bubudulin niya pala, at isa pala siyang malaking traidor. Yeah, malaking traidor talaga tong mga Marcos na to kasi isipin mo yun, after nilang puntahan si VP Sara sa Davao at ligawan na tumakbong kaalyado. Tapos pagkatapos gaganituhin lang nila, babalahurain lang nila, babastusin lang nila yung opisina ng Vice President, at mismong si Inday binabastos nila. Kaya wala akong karespe-respeto ngayon dyan kay Bangag The Junior at sa mga kasamahan niyang mga magnanakaw din, at sa mga kaalyado niya. Wala akong karespe-respetong natitira sa kanila. Kasi hindi nila deserve yung respect ng taong bayan Kasi hindi rin sila nagpakita ng respeto kay VP Sara Binoto ng 32 million people, tas ganun lang, babastusin mo lang ng ganun. So, wala silang makukuhang respeto rin pabalik sa taong bayan, kasi mga bastos din sila Traidor na bastos pa, tapos mga magnanakaw, mga lahat na ng kasamaan sinalo nila Nung naghagis ng kasamaan si Satanas, sinalo nilang lahat. Tayong lahat nakasilong tayo para hindi natin masalo yung mga kasamaan na yun. Pero sila lumabas pa ng bahay at sinalo lahat ng kasamaan. Kaya nakain nila sa puso at isip at kaluluwa nila yung mga kasamaan na yun. Kaya hindi dapat ipagmalaki yung mga ganyang klaseng tao. Dapat sa mga ganyang tao talaga inaalis sa posisyon. They don't deserve any respect from anyone. Kasi hindi rin sila rumispeto sa mga taong tumulong sa kanila at nagluklok sa kanila dyan. So, maging mapagmatsyag tayong mga Pilipino at tulungan natin kung sino yung nararapat na umupo dyan para magkaroon ng pagbabago ang Pilipinas. And of course, kailangan ng mga Pilipino din maging matalino kayo. Hindi porket nabigyan kayo ng pang-isang pamatid-uhaw na ayuda, dun na kayo agad. Pero okay lang yan. Get the ayuda. You deserve that. Get the ayuda kasi pera nyo yan. Pera ng taong bayan yan. Kinuha lang nila at nagpapanggap sila na sa kanila galing yun. Ang kapal nga ng mukha niyang si Romualdez Nakakala mo naman sa kanya yung pera kung makapag-ano siya, na nagbigay siya dun sa, sino ba yan? Yung Browner na isa ding walang dignidad. Walang dignidad din yan Walang prinsipyo yan yung si Browner. Nabigyan lang ng race. Wala na. Walang bayag. Wala siyang sariling paninindigan at dignidad. Tama si PRRD Yung mga naging congressman, mga nakaseko lang pagpasok, pero pagkaano nila, naka Rolex na, 'di ba? Yung mga nakatama raw paglabas, naka Mercedes Benz na, 'di ba? Naka bulletproof pa yung mga sasakyan. Kasi ganyan katalamak ang korupsyon diyan sa Kongreso. Mas lalo na ngayon na yung kanilang boss na kampon ni Satanas, anak ni Taning, ganun nga. Kinarir na ng husto kung paano ba pahirapan at nakawan ng todong-todo yung taong bayan. So, yan talaga ang nangyayari ngayon. At syempre, likas sa mga pero
Pero meron pa din namang natitira talagang naninindigan. Naniniwala ako dyan na hindi lahat masama. Meron pa ding naninindigan dyan na men in uniform. Hindi lang sila makaimik. Pero itong Browner na to at yung mga leader ng mga PNP, leader ng mga PIDEA, leader ng lahat ng mga leader na men in uniform na walang ginawa, kundi bastusin din. Ang NBI, isa din yan, bastusin din ang opisina ng Vice President at mismong si Vice President binabastos nila. Wala tayong karespeto sa mga yan eh. Masyado nilang dinumihan yung uniforme nila. Dati ang taas pa man din ng tingin ko sa mga AFP. Ang kuya ko is isang reserve militar din. Kaya ang kuya ko sobrang ano rin eh, bad trip dyan sa mga pinuno nila eh. Anyways, yun nga. So maging mapagmatsyag tayo at magbabalita pa rin tayo sa mga nangyayari. Hindi pa ako ganong marunong kung paano mag-reaction ng may mga videos, but I will try to learn that next time, okay? Sa mga bago nating followers, thank you so much. Kokonti pa lang tayo, pero dadami rin tayo, tiwala lang. Balang araw. Thank you guys, and God bless to everyone. Please like, subscribe, comment, and share. And next time meron man tayong i-discuss, babalik ako. Right now, I'm still driving, going to work, but yeah. Laban lang tayo at naniniwala pa rin tayo na mas mananaig ang kabutihan sa kasamaan at kahit kailan hindi nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Naniniwala pa rin ako dyan dahil merong Panginoong Diyos na tutulong sa lahat, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. God bless everyone. Have a great day. Goodbye.